Naging matinding kontrobersyal ang isyong ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Nagdulot ng matinding kaguluhan sa larangan ng politika ang biglaang pag-abolish sa Quad Committee, isang makapangyarihang komite sa ilalim ng liderato ni House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Ang komite na itinuturing na mahalaga sa pagbuo ng mga polisiya kaugnay ng pambansang seguridad ay kinansela matapos ang umunoy pagkakaugnay nito sa mga kontrobersyal na desisyon at delegasyon ng maling pamamahala. Kasabay nito, umalingaw ang balitang naresto ng Korte Suprema si Pangulong Kuting ng Norte Jr. matapos ang desisyon ng pinakamataas na hukuman na ipatupad ang isang matagal ng kasong nagugat sa umano'y anomalya sa nakalipas na administrasyon. Ang pangyayaring ito ay nagbunsod ng seryosong diskusyon sa legalidad at epekto nito sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Bukod dito, ang mga miyembro ng Quad Committee na si Congressman Acop, Abante, Paduano at pati na rin si Fernandez ay napabalitaang sisibikin mula sa kanilang mga posisyon. Ang desisyon ay bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa mga mambabatas na pinanghihinalang sangkot sa mga irregularidad. Patuloy na binabantayan ng publiko ang mga susunod na hakbang sa pamahalaan habang ang isyong ito ay nagdudulot ng masinhing debate sa politika at batas sa Pilipinas. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon na panoorin na lamang ang ating video at huwag din kakalimutang mag-subscribe lalong-lalo na kapag bago ka pa lamang sa ating channel at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videong ina-upload araw-araw. Ganun din po mga kaibigan at para maging aware ka din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Ito na nga mga kaibigan ang buong video. Tayo panoorin na po. Maraming salamat and God bless. Yung manghuhula lang talaga ang makakaalam niyan. Sapagkat wala naman silang pinakikitang mga pangunahing mga layunin ba sila doon sa pangwalong pagdinig. Wala pa bang mga panukalang batas ang pwedeng sabihin nila sa publiko, eto po, nakagawa na po kami ng isa't kalahating panukalang batas. At kung titingnan mo, isa man doon sa apat na chairman o chairman ng bawat komite, kahit isa walang abogado. Opo, wala nga ho. Ay magre-re-election si bilang alkalde pa rin ho ng Bambantarlac. Oo. Pero sa kasalukuyan, ito po ang isang pinag-uusapan ng mga netizens, social media, kung bakit naman ngayon tatakbo? Pwede bang gawin yun? Ako? Ito na may usapang legal lang. Bakit? Meron na bang naging hatol sa kanya na siya hindi mamamayan ng Pilipinas? Ayun nga. Kasi ang requirement, Filipino citizen. Nagtatanong dito doon sa Quadcom, bagamat sabi niyo nga kung hindi naman kayo gano'n nagpa-participate, wala na ho bang timetable kung hanggang kailan ito mag-hearing kong? Yung Quadcom? Wala ba kayong ideya? Ang tanong mo kung kailan matatapos ang kanilang ginagawa? Opo. Kasi mukhang pahaba na pahaba eh. Palagay ko kailangan natin yung manghuhula dyan. Para pahulaan na lang natin. Ganun ho ba? Oo. Ako nga, hindi ko malaman kung may katapusan pa yan eh. Ganun ho ba? Depende siguro kung nakuha na nila yung gusto nilang makuha. Di ba? Habang hindi mo pa nakukuha yan, Opo. walang tigil. Parang pag naguhukay ka ng ginto dyan eh. Opo, hanggang di mo nakikita yun. Akala niya may ginto ron eh. Opo. So talagang pipilitan niya na talagang Hukayin na hukayin. abutin yung kinakailangang lalim na kailangan niyang abutin para makuha niya yung kanyang inahangad. Oho. Ganun yun, nagmimina sila dyan eh. Pero, well, at least yun magbimina, may layunin ka para ano ang hukayin mo. Ano ba talaga ang layunin po ng Quadcom, Gong? Ano ba talaga hinuhukay nila? Hindi nga kasi nga yung tuntunin na inilatag nila ron, Opo. kailangan daw imbestigahan ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa droga. Number one. Yung koneksyon ng Pogo. Ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa extrajudicial killing. AJK, okay. Oo. At lahat ng may kinalaman sa mga pangunahing mga illegal activities.
Okay. O isang ka naman nakakita na kongreso na ba ang gagawa ng mga bagay na dating ginagawa ng National Prosecution Service? Oho. Ikaw na ba ang NBI ngayon? CIDG ka na ba ngayon? O pagkatapos, yung tinatanong mo hanggang kailan matatapos yan? Opo. Aba, sabi ko nga sa'yo, yung manghuhula lang talaga ang makakaalam niyan. Sapagkat wala naman silang pinakikitang mga pangunahing mga layunin kung ang pag-uusapan ay paglalatag ng mga panukalang batas. Wala kaming nakikita. May At mga- least ako, wala akong nakikita. Hindi, may mga ano na ho ba? At least may nailatag na ba? So, ito na ang isa, dalawa, tatlo, mga amendments o kaya mga batas na pwede nating gawin? Dapat ganun ang asahan sana natin. Halimbawa, pangilan na ba yan? Pang-walo na yata ang... Pang-walo na po, oo. Ngayon, sa nung umabot ba sila doon sa pang-walong pagdinig, wala pa bang mga panukalang batas ang pwedeng sabihin nila sa publiko, eto po, nakagawa na po kami ng 1.5 panukalang batas. Oho. Diba? Oh. At para ngayon, masiguro natin, mga ilang pa po bang tao ang inyong ipatatawag? Ayun na nga po, oo. So, ang medyo nakapag-aalala dito ay walang limitasyon, walang definiteness ilan pa yung tatawagin at anong mga tanong ang ipagtatatanong. Kasi malawak yun eh. Pag sinabi mong extrajudicial killings, Ayo po. illegal activities, Ako. sino bang magbibigay sa iyo ng standard, ng pamantayan na ito'y illegal? Opo. Di ba? At bakit kinakailangan mo yung 4 na komite na sila yung tutugis sa mga yan? At kung titingnan mo, isa man dun sa 4 na chairman o chairman ng bawat komite, kahit isa walang abogado. Opo. Wala nga ho, oo. O mukhang nagkakaroon ng agam-agam ang kababayan natin. Paano ngayon, halimbawa, napoproteksyonan yung karapatan ng mga ipatatawag doon? Ayun. Kasi nakalagay sa tuntunin, ang mga karapatan ng lahat ng mga tao na nadadalo sa pagdinig na yan Bilang ay kinakailangan resource person. protektado. Tama po, oo. Hanggang ngayon, hindi nila mapanagutan kung paano napoproteksyonan yung karapatan ng lahat ng nag-a-appear sa kanila. Opo. Kasi marami akong naririnig doon, pwede po bang hindi ko nasagutin yan? Opo. Sabi nila. O ibig sabihin, ini-invoke niya yung right to right against self-incrimination. Self-incrimination, opo. O maaaring ini-invoke niya yung right to privacy. Opo. O hindi pwedeng hindi mo ikasagutin ito. Oho. Yung abogado hindi makatulong sa kanya. Samantalang sinabi doon, pwede siyang kumuha ng abogado. Pero yung extent ng tulong ng abogado, yung payo na pwede niyang ibigay, hindi nakalagay doon. Oho. Hindi ba nakita niyo, minsan bumubulong yung abogado. Oo, nako. Maaaring nga sinasabi niya, huwag mo sagutin. O nakita siya nung isa sa chairman. Sabi niya, Mr. Chair, nakita ko po yung abogado pabulong-bulong. Winarningan siya. Subukan mo kang ulitin mo yan, ipakukulong kita. Nasaan ba yung katwiran dyan? Paano ba't pa nag-abogado? Di ba? Ay, nako. So, expect pa pala natin. Kaya kasi akala ko pagka nag-recess, di ba, usually ko ang rules dyan kong, pag nag-recess ang Kongreso, dapat lahat ng pinakontempt nyo, di ba, dapat mapapalaya rin. Kaya pala hindi rin mapalaya yung mga ipinakulong, pinakontempt. Kasi tuloy-tuloy pa lang hearing ng Quadcom. Kasi nakahingi sila ng authority mula sa speaker na Ayun kahit pala. kami naka-recess, Oo. meron silang karapatan na duminig. Opo. Yun ang nakuha lang authority. Ayun. Ay, nako. Wala Anyway. bang way para mag-complaint, Kong? Meron nagko-complain, hindi ba? Meron nagko-complain, may pumupunta sa korte. Sa korte O bahala na ang korte na magpasya kung tama Oho. ang direksyon na tinatahak ng Quadcom. Oho. Kasi sa akin, sarili kong pananaw, pwede ka lamang magkaroon ng isa o dalawa na magpapasya dyan o didinig. Yun sinasabi nilang joint committee. Opo. Kung yung panukalang batas o yung resolusyon na binasa sa plenary ay na-repair sa isa sa dalawa na komite. Oho. Ngayon, ipinag-aakala ko na hindi naman lahat ng mga privileged speech na
sinabi ng mga kababayan, ang mga kasama natin doon, ay nirepair sa 4 na komite na sabay-sabay. Hindi po. Paano mo ngayon inipon yung 4? Oho. Ba't nagkasama-sama Kung sila? pwedeng magselos yung iba dyan eh. Halimbawa, sabi ko nga sa'yo, ilan bang bills ang aking na-file tungkol sa kuryente? Mahigit 10 eh. Resolution, mahigit 12. Nakasampu na pala kayo. O ni isa doon sa 4 na yun, wala namang... Naka-repair. Paano ngayon yan? Pwede akong magselos. Bakit naman itong isang privilege speech nitong isang ito? 4 na committee pa ang duminig. Samantalang isang privilege speech ko, hindi man lang inirepair sa isang komite. Sa kalahating komite. So pwede mo ngayong tingnan, pwede mong i-analisa. Parang may mali, di ba? Anyway, Kong, ito na po resulta ng ating Vox Populi sa araw na ito. Naramdam niyo po ba ang bahagyang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Tako, ang nagsabi ng opo, ramdam namin 0%. Nagsabi ng mukhang hindi namin naramdaman na. Nako, naging manhid na yata tayo, 100% na, Kong. Para maramdaman mo kasi, at least meron siyang isang bagay na naramdaman. Halimbawa, Tama. bumili siya ng hopya. Yan. Nabawasan ng 3 sentimo. Pwede niya sabihin, kahit paano naramdaman. Nagmurang hopya, no? Pero hanggat wala siyang maramdaman sa alinman sa kanyang ginagamit, mapaserbisyo man o mapaprodukto, hindi niya mararamdaman talaga. Wala kang may bibigay na halimbawa. Oho. Pero yung ihopya, halimbawa, Opo. 2 piso dati, o naging 150 na lang, Ba? sasabihin niya ngayon, meron po. Naging 3, yung 3 piso. Di ba? Oho. Ay, nako. Anyway, Kong, salamat po ng marami. Hanggang sa susunod na linggo po. Salamat Nelson, salamat Biyernes din. ngayon, ha? At salamat po sa ating mga kababayang nakikinig. Oho. Kagaya po ng palagi namin pinapanalangin. Sana po napakasarap po ng ulam ninyo. Ayan. Sana salo-salo ang Friday, buong pamilya. Oo nga naman. Ay, nako. Ito po ang palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan dahil Friday ngayon, see you on Monday. Pero bago yan, abangan po kasama natin ngayon. Ha? Oy, Ang Kong Dante Marcoleta. Ba, swerte tayo na. Sa loob ng isang linggo, 3 beses natin nakasama. Kong, masayang Biyernes po sa inyo. Sa biyernes sa inyo, Jen, Nelson, bumabawi tayo sapagkat Opo. napakarami kasing mga araw na hindi man lang ako nakagaganap ng aking sinumpaang tungkulin sa ating programa Oho. na kinakailangan 3 beses man lang sa loob ng isang buwan Oho. ay isang linggo ay nakadadalo ako sa ating usapan. Totoo Di ba? po. At saka hinahanap-hanap kayo lagi Kong ng ating mga followers sa radyo, sa telebisyon, maging sa social media. Nalulungkot sila, nasisipahayo po pagka wala kayo Kong eh. Ganun ba? Hindi naman namin magampanan ng gusto yung tungkuling iniatak mo sa amin. Kaya hirap na hirap kami ni Nelson Kong. Okay, bakit naman hindi nyo magampanan na 2 naman kayo? Minsan gusto na lang namin sumayaw ng budot at saka at kung ano-ano pa para ay nako. Basta pagsikapan natin, Opo. basta may panahon, unahin natin yung ating pananagutan dito sa ating programa. Oho. Well, ano ho ba? Kapag kasi nasanay tayo Kong, nung hindi pa sanang mainit ang mga issue kapag ka Biyernes, ang gusto sana natin tatalakayin ay medyo mga light issue, yung mga issue na pwedeng magpangiti sa ating mga kababayan. Pwede pa rin ba natin gawin yun, Nelson? Pwede naman. Oo. Hanggat maaari sana. Opo. Dahil Pero, siyempre, kinakailangan magkaroon naman sila ng parang reprieve dun sa Oho. palagi na lang Ayun puro nga po. madudugo ang pinag-uusapan. isang buong linggo kong na talaga namang ang issue nagsasalimbayan di ba? Bago sana mag-weekends, bago mag-Sabado, at least yung Biyernes ng hapon nila, nag-iwan tayo ng ngiti sa ating mga kababayan, Kong. Oo. Malay mo naman na baka makatalakay naman tayo na makapagbibigay sila ng konting, mabigyan natin ng konting ikangingiti nila. Ayan, oho. Ayan. At pangitiin natin sila. Marami na pong naghain ng mga kandidatura ngayon, Kong, na ang mga kandidatura ay di umalaman kung saang sektor ng lipunan ng galing. Meron po mga kakatwa at meron po namang iba yung nakakainis. Sino ba mga bagong naghain ng kandidatura ngayon, Nelson? Wala akong listahan Wala ka dito. bang Oo, listahan? Pero Bakit nabanggit mo naman yung nakakainis, Jen? Kasi yung iba pa, Kong, na kung sino, yun bang natuwa lang. Alam niyo naman, di ba, ang Comelec, Kong,
kahit sino maghain ng kanyang kandidatura, tinatanggap nila lahat. Diba? At pagkatapos aaralin nila kung sino ang nuisance candidate at sino talaga may kakayahan at tumakbo sa pagiging senador, yun po ang nakikita natin mula nung unang araw hanggang sa ngayon. Paano naman? Wala silang choice kung hindi tanggapin sapagkat yung mga requirements naman kasi para ikaw ay makakandidato Opo. ay nakasaad naman talaga sa mga tuntunin dyan na kinakailangan ikaw ay merong residensya Opo. ayon dun sa hinihingi conforme kung ano yung tinatakbuhan mo, di ba? Oho. Kung ilang taong gulang ka na at kung ikaw ay marunong magbasa o kaya sumulat. Oho. Ay, hindi naman sinasabi ro na kapag ikaw ay marunong magbasa, kinakailangan naiintindihan mo pa yung binabasa mo. Oho. At kung ikaw naman ay marunong magsulat, nababasa mo naman yung sinusulat mo. Wala namang sinasabing ganun. Basta marunong ka lang magbasa at magsulat. Oho. Yun lang yung Requirements. yun lang yung threshold, sabi nila. Opo. Pangunahing requirements para ikaw ay makapaghain ng iyong certificate of candidacy. Well, kayo na nakita ko, isa sa mga prominente, si Mayor Abby Binay, naghain na ata ng kanyang kandidatura. Sa COMELEC. Sino pa ba? Wala dito sa listahan natin eh. Wala ka rin ba sa listahan mo dyan? No? Wala. Pero anyway, ang sigurong ipinag-uusapan din ngayon, Kong, ay itong nabanggit ng mga abogado ni Alice Guo. Na si Alice Guo, Jen, mukhang narinig yung pinag-usapan natin noong isang araw sa programang ito. Oo. Na Dahil sa sobrang pinasikat ng Quadcom at saka ng Senado, Kong, Baka tumakbo senador. yun nga yung gusto. mukhang yun nga ang Yun nga nangyari. sinasuggest namin. Oo. Pero ang sabi po ng kanyang mga abogado, ang inihahanda nila ay magre-re-election bilang alkalde pa rin ho ng Bamban Tarlac. Oo. Pero sa kasalukuyan, ito po ang isang pinag-uusapan ng mga netizens, social media, kung bakit naman ngayon tatakbo? Pwede bang gawin yun? Ito na may usapang legal lang. Bakit? Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi mamamayan ng Pilipinas? Ayun nga, Kasi ang requirement, Filipino citizen. Opo, opo. Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi Pilipino? Meron na? Sa citizenship, Kong, mukhang wala pa. Ang latest lang po kanina, kinansila na ng DFA yung kanyang pasaporte. Yun po ang... Grounds na ba yun, Kong? Sabi ng Department of Foreign Affairs, kinakansila po yung kanyang Philippine passport. Hindi naman ibig sabihin kinansela yung Philippine passport. Halimbawa, ikaw, Opo. nagtatago ka sa Canada para mapilitan kang umuwi, kinansela yung passport mo. Pero ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na Pilipino, hindi ba? Oo, tama naman, Oo. Pagka ba ganyang question ng nationality? Kasi ang dapat na gumawa ng hakbang dyan, kaukulang hakbang, palagay ko yung Solicitor General, di ba? Ayun. Oo nga. Sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. At siguro naman, baka gustong patunayan naman ng isa na, hindi po ako Yes. hindi po ako alien. Ako po ay ako po ay Pilipino. Opo. Ayun nga, oo. Ayun. Pero doon sa aspeto ng citizenship, parang wala pang sinampang kaso sa kanya at kung talaga bang napatunayan na siya nga. Kasi naninindigan siya na siya ay Pilipino, Kong eh. Di ba? Si Alice Guo. Kaya nga, yung lahat na nagsasabi na hindi siya Pilipino, sila yung merong burden of proof na magpatunay Ayun nga. na hindi siya Pilipino. Okay. Ngayon, makakarating kayo sa korte sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. Dapat merong magsampa ng kaukulang aksyon para sa ganun yung kanyang pagka-Pilipino ay mawala sa kanya. Oho. At kapag hindi ka na Pilipino, hindi ka na makakatakbo sa halalan. Ayun nga. O ngayon, yung pagkamamamayan niya, halimbawa, hindi pa naman na-establish na nawala sa kanya. Yung kanyang pagiging residente sa Bamban ay nananatili namang taga-Bamban siya. Opo. Ang katotohanan niya, pinayagan siyang tumakbo na mayor ng Bamban. Nung nakaraan, opo. Oo. Baka nga gusto niyang tumakbo uli. Ayun nga. Oho. Saka na lang nila pag-usapan kung saan mapupunta yung kanyang
hakbang na yan na gagawin. Yun, oh. So wala hong kung pag-uusapan ay legal, walang makapipigil pa sa kanya kung siya maghain na kanyang certificate of candidacy bilang mayor uli ng Bamban Tarlac. Sa palagay ko, sapagkat wala namang, kaya nga tinatanong ko sa inyo kung may nagpasya na kung meron ng isang final and executory na desisyon Opo. na isa'y natanggalan na ng pagka-Pilipino. Doon sa punto na yun, parang wala pa rin akong naririnig. Ano, ha? Dun po sa statement naman ng COMELEC na kasi ang daming nagpapile dyan, gaya na sinabi mo, no? Oo. Na mga COC, yung iba ay tatakbo ng pagkasenador. Pero kasi dati tanggal lang ng tanggal ng COMELEC eh. Basta sinabi nila ito, walang kapasidad tong mga kampanya. Pero ngayon, ang sabi na ng COMELEC, hindi na pwedeng tanggalin nang dahil lang sa mahirap yung tao dyan. At walang kakayahang mga kampanya ng nationwide dahil meron ng online media, Kong. Hindi kasi, meron naman kasing batas kasi na kinakailangan mapatunayan mo na ikaw ay may kakayahan na mangampanya at ipakita mo sa mga botante na meron kang matibay na plataforma. Ayun. Yun din naman ang inihingi sa bawat kandidato. Ngayon, kung ang paraan ng paglapit mo sa kanila ay may pag-aalinlangan kasi baka hindi ka man lang makapunta ng Mindanao dahil wala ka namang pamasaheng papunta roon. Oo nga pala, no? Ay kikilatisin ka. Paano mo itataguyod ang iyong pangangampanya? Paano magiging seryoso ang pangangampanya mo bilang kung ano man ang posisyon na kanyang hinahangad. Kung yung means naman ng pagpaparating ng plataforma mo at kung sino ka para makilala ka, ay nasa balag naman ng alanganin at maaaring hindi mo mapatunayan. May batas kasi. So sa batas talaga tayo babagsakan. Ngayon, doon pa lamang sa pati yung certificate of candidacy mo, yung COC, may mga tanong doon. Opo. Oh, may mga tanong doon. Ikaw ba'y nahatulan na? Ng ganito, ganyan? Moral turpitude, di ba? Oh. May sagot doon, yes or no eh. Yes. Ngayon, siguro, ang pinakamaganda ron, babantayan mo yung mga na-convict na siguro. Ganun ho ba? Ay lalo na ngayon kasi ipapublish po ng COMELEC sa website dyan. Oo. Yung mga COC eh. So ang COMELEC ang gusto ay ang mga tao tingnan nyo yung COC na mga kandidato dahil baka merong makalusot dyan na hindi naman pala dapat tumakbo. Kayo na ang mag-ulat, mag-report sa COMELEC. Oo, kasi palagay ko ang COMELEC naman merong kakayahan na kasi ang sa korte meron tinatawag na judicial cognizance. Okay. Opo. Hindi mo na kailangang patunayan yun eh. Halimbawa, yung November 1, kailangan pa bang patunayan na sa kalendaryo natin All Saints Day yata nakasulat. Doon sa... Halimbawa, yung January 1 ay New Year's Day. Judicial cognizance yung mga yan. Yun palang tawag. Alam nga namang ikaw ay sasabihan pa ng court, patunayan mo nga kanya na ang January 1, New Year's Day. O kukuha ka lang ng kalendaryo, ito po, Your Honor. Ito po ang katibayan. Ngayon, baka ang ibig nila sabihin, may mga tao namang kilala nila na hindi nakapasa sa ibang pamantayan. Alam ba, may mga convicted na ganyan. Ang ibig ba nila sabihin, hintayin muna nila na manalo yung pagkatapos at saka mayroong mag-question. Dapat sana, i-screenin na nila. Di ba? Kasi yung may kaalaman na tungkol dito. Pero doon sa punto ng dual citizen, Kong, di ba meron tayong mga issue dyan dati na dual citizen eh? Pag dual citizen, hindi pwede. Nasa batas naman yun eh. Kailangan i-renounce mo yung isa. Yung isa? Oo. Hindi po pwede yung dalawa yung pagkamamamayan mo. Kasi pagka ikaw ay tatanggap ng tungkulin, ang requirement is 100% allegiance. Paano magiging 100%? Yung kalahati, dual citizen ka, no? Kalahati, taga Nigeria ka, halimbawa. Opo. Di ba? O kaya naman mamamayan ka ng Malta. O kaya Kazakhstan. Kailangan mo 100%. Yun ang inihingi sa'yo eh. Dahil susumpa ka pagka ikaw ay nanalo, di ba? Pananagutan ko.
Pero ano ho ba yan, Kong? Sabi, moto proprio power ng COMELEC na sila ang dapat ay may complainant po yun kapag ka ganun. Sa aking palagay, dapat, lalo na yung kilala nila. O yan, opo. So, they can take cognizance of the fact na, halimbawa, itong isa convicted, halimbawa, Opo. o yung isa dual citizen. Oho. Kasi mga sikat na tao, halimbawa, maliban na yung hindi mo naman hindi mo kilala, Opo, opo. na kinakailangang patunayan pa yon. Oho. Pero yung halimbawa, public figure naman, napag-aminan na talaga na siya pala dual citizen. Sa isang nakita na nagsalita. Opo. Aba, kinakailangan vigilant naman sila. Alam nga namang payagan ng lumaban pagkatapos pagka na-elect ang sasabihin nila. Aba, yung kanyang legal impediment ay tinakpan na sapagkat ibinoto ng tao. Hindi naman po pwede yun. Yun na nga. Para ba yung doktrina ng Aguinaldo Aguinaldo case? doctrine, opo. Oho. Hindi dapat aplikable yun doon. Palagay ko, kung mo ikaw ay... Oho. Ikaw naman ang binigyan ng kapamahalaan Ng sa COMELEC, pagsasagawa ng tunay at tapat at malinis na eleksyon. Kasama na dyan yung pagrebisa mo Oho. at pag-screen mo doon sa mga hindi karapat-dapat sapagkat may alam ka na kaagad. Oho. Kasi, Para sa akin, ha? opo. Well, kasi may alam akong narinig ako dati na parang may conviction na ng moral turpitude at saka dual citizen pa eh. Paano yung ganun, Nelson? No, kaya nga, hindi pa magiging vigilant yung COMELEC. Kilala naman ng tao yun, di ba? Ang kailangan vigilance, hindi ba? Ayun. Ay kasi ang hinihingi nila ganito. Opo. Aba, wala akong nag-complain eh. Yun na nga. Oo. Ay, kailangan motu proprio on its Motu own. proprio pa, oho. Ang sinasabi natin. Kasi may kaalaman ka eh. Ayun. May kaalaman ka na itong taong ito, halimbawa, merong isang lumaban. Alam na alam mo naman at mapapatunayan mo sapagkat alam mo Opo. dual citizen pala siya. Dapat doon pa lang. Magkaroon ka na ng desisyon. Ayun. Di ba? O lalo naman kung convicted ka. Oho. Sa issue po ng political dynasty, magkakamag-anak, kasi parang meron din namang ngayon, may bago ho kasi sa Cebu, kung nabalitaan mo ito, Jen. Oo. Sa Cebu, yung mayor nila doon, si Mayor Michael Rama, Yan, na opo, suspend, yan. di ba? Suspend yan, oo. Pero pinatawa na siya ng hindi na siya po pwedeng tumakbo dyan, ng ombudsman. Dahil sa nepotism. Dahil inappoint niya yung dalawa niyang brother-in-law sa posisyon. Okay. Pero sa kabilang dako, Hindi political dynasty yun, nepotism yes, yun. nepotism. Yun nga ang itatanong May ko. batas talaga ron. Yes. Bakit naman dun sa kabilang dako, yung political dynasty na magkakamag-anak naman sa isang, alimbawa, sa Senado, bakit yun po pwede? Pinadaan mo sa election yun yung isang appointment Inihalal na tao. So, meron kang kapangyarihang i-appoint siya. Bawal nga sa administrative code. Hindi po pwede yun. Yun naman, dumaan sa election. Wala tayong magagawa ron. Kaya wala pa tayong batas sa political dynasty. Ayun. Sapagkat wala namang gustong gumawa nun. Ako, nag-file ako. Talaga. Ang problema, hindi man lang na-agenda. Hindi man lang na-repair Parang next to impossible ata maipasa yan, Kong. Pero yung political dynasty naka-enshrine sa konstitusyon, meron diyang Oo, kaya lang nagkaroon ng kulatilya